meron ka ng pera sa crypto wallet mo sa cryptocurrency exchange platform. May 100 USDT, okay? Once meron ka na niyan, ready ka na mag-invest or mag-trade. Okay? Pwede ka nang mag-invest at mag-trade. Okay? Now again, ang proseso ng investment at proseso ng trading halos magkapareho lang. Ang difference lang is that pag sinasabing investment, hindi hinahawakan mo yung binili mong asset ng matagal. So long term. Okay? Nag-aantay ka na tataas yung presyo kung ibebenta mo siya later. So matagal ang bentahan nun. Bibili ka ngayon na mababa, antayin mong tumaas tsaka may bebenta. Matagal na panahon. Ang trading ganun din. Okay? Bibili ka pero short time frame. So normally, ang average na trader is bibili ka today, ibebenta mo rin today. Okay? So sa bawat trade, pwede kang panalo, pwede kang matalo. Okay? Ganon din sa investment. Humahawa ka ng isang cryptocurrency asset, pero ilang taon na hindi, nung binili mo 20, and then over 5 years naging 5, so lugi ka na, diba? So yan, that's why ang preferred talaga for long-term investment, okay, long-term investment sa crypto, Bitcoin talaga. Bakit? Kasi ang Bitcoin tataas. Pwede siya bababa for short period, pero tataas siya. Okay? So like in my example, ang Bitcoin in 2009 less than $1. Ngayon, ang pinakamataas na presyo ng Bitcoin is 126,000 US dollar per Bitcoin. And then bababa siya. Ngayon bumaba as of today 95,000. Okay? So ibig sabihin pwede siyang bumalik ulit. Now, my personal forecast is yung Bitcoin aabot ng 200. So it's a matter of time. So currently, so ngayon may hinahawakan akong Bitcoin, maliit lang, pero I was hoping na yung presyo na yon tataas to 200. So ako, nasa investing ako sa crypto. Okay, so paano ngayon? Mechanics. Now meron ka ng USDT. Mamimili ka ngayon kung ano ang currency mong gustong i-invest or i-trade. Okay? So normally, Bitcoin. Now, ang isang unit, 1.0 unit, nagkahalaga ngayon $95,000. Eh, may $100 ka lang. Pwede ba ako bumili ng Bitcoin na $100 lang kung ang 1 unit is 95,000? The answer is yes. Kasi, sa trading at investing ng crypto, pwede ka bumili in fraction or decimal. Okay? So sa Bitcoin, for example, ang basic Satoshi point is 0.00001. I think 4 na 0 and then 1. That is 1 equivalent Satoshi points. So pwede mo yon bilhin yung 0.001. So kung bibilin mo yung 00.1, siguro ang presyo niyan ay 950. If I'm not wrong, 950 for example. Kung bibili ako niyan, 95 siguro yan. So pag bibili ako ng isang ganon, isang Satoshi point, $95. So ngayon, ang i-click ko ngayon yung currency ng Bitcoin. And then i-hit ko ngayon yung buy button, and then i-input ko yung may market rate, market price. So yun ang price ngayon, 95,000. And then bibili ka ng 0.0001, 1 Satoshi point. Ang cost mo nun ay $95. Pag okay yun, order executed, and then pag ma-confirm yung order, meron ka ng Bitcoin na 0.0001. Okay? May Bitcoin ka na 0.001,
pero meron ka pang $5 na USDT. So dalawa na ngayon yung cryptocurrency mo sa wallet mo. Yung natirang $5 at saka yung Bitcoin mo na 0.00001 mga Satoshi points. Okay? So yun, dalawa na ang crypto mo. Now, kung nag-investing ka, yung price ng Bitcoin, one full unit, magiging 200 for example, o let's say 100 lang muna. Sige, after 2 years, naging 200 for example. So, kumita ka ngayon, parang nag-times 2 ngayon yung value mong 95, right? So, nagiging ang 95 mo, so, mangyayari, yung value ngayon ng 0.001 is $180 na. $190 na. Tama, $190 na. Ngayon, pwede mo na ngayon siya i-sell. So, punta ka doon sa assets mo, sa wallet mo, piliin mo yung Bitcoin, and then i-click mo yung sell, lalabas yung price na 200, click order, execute order, and then confirm order. Babalik ngayon, ang mangyayari ngayon, maging 0 na ngayon yung Bitcoin kasi binenta mo na, wala ka ng Bitcoin. Saan mapupunta yung 180? Babalik siya sa USDT. Okay? So pag buy mo, USDT to Bitcoin, and then pagbenta mo, Bitcoin to USDT. Sa wallet mo ngayon, meron ka na ngayong $195. Bakit? May $5 kang natira, and then may 190 kang return sa initial mong 95 na investment. Kumita ka ngayon in total ng $95 sa capital mong $100. Ganon yung kitaan doon. Okay? Now, yung kita mo yon crypto pa. Hindi mo pa talaga siya mapakinabangan. Ang gusto mong mangyari, gusto mong i-withdraw yung 100 mo at i-convert sa physical money. So, yung steps na gagawin mo ay ganito. Punta ka doon sa exchange mo, hanapin mo naman yung withdraw money. Okay? Yung withdraw money, i-input mo na naman yung bank account kung saan mo i-withdraw yung saan mo i-deposit yung kita mo. I-convert ngayon na naman doon sa bank. So, unless of course ibang currency yung sayo. So, let's say may USD account ka, i-convert doon. Matatanggap mo ba 100? Hindi po 100 matatanggap mo kasi may tinatawag silang transfer charges, no? So, i-deduct nila yung transfer charges. Siguro mga 0.2 US dollars, no? Centavos yung nila charging dyan. Okay, so matanggap mo less, mga 99.80 na yung matatanggap mo kasi may deduction na yun. So, ganun. So, from pera mo galing bangko papunta crypto exchange, nag-trade ka, then papunta ng bumili ka ng crypto, kumita ka sa crypto, binalik mo sa stablecoin, from stablecoin withdraw mo, pumunta ngayon balik sa pera mo. So yun, realized income mo is yung na-withdraw mo kasi magamit mo na siya ngayon. Okay, ang matitira after withdrawal, may $95 ka pa sa crypto wallet mo. So antayin mo na naman na bumaba ang presyo para maganda ang entry mo na mababa ang price, tapos tataas naman. So let's say bumaba yung presyo, bumalik ng 150 or bumalik ng 95 ulit, ayun, invest ka na naman. So again, depende sa stablecoin mo kung ilang units ang pwede mong mabili sa Satoshi. So yun, I hope that's clear. Pero take note again, it's going to be difficult na magkukuhan unless you're informed. So ako pa nga, mataas na experience ko, nawawalan pa ng pera. Pero yun nga, nag-aral ako ng fundamental analysis, paano mag-fundamental analysis, paano mag-technical analysis, yun ang kailangan. Maganda sana kung merong sistema na hindi mo na kailangan analyze. Yung kaibigan mo na lang ang magsasabi, boss,
buy tayo ngayon kasi siguradong akyat. Ito yung study ko. Pag buy mo, totoo nga, kumita nga. So magandang ganun sana, no? Isang sistema is yung copy trading, no? So maraming sistema dyan that you can use for copy trading. Okay, so that's it. Thank you and have a nice day.